isang magandang hapon po sa inyong lahat. Malugod po namin kayong tinatanggap ang ating mga miyembro at isang malugod rin na pagbati sa sino man dumadalaw sa atin sa GFC sa unang pagkakataon o kaya ay sa mga nakabisita na sa atin ng ilang ulit na. Maligayang pagdating po sa inyo sa GFC at natutuwa po kaming makasama kayo sa hapon na ito. At kung kayo po ay may mga katanungan tungkol sa Grace Fellowship Church, mangyaring huwag mag-atubiling magpunta sa ating mga kaibigan sa bandang reception area sa tabi lamang po ng pinto pagkatapos ng ating worship service. Huwag po kayong mahiyang magtanong sa kanila at kung meron din pong nag-imbita sa inyo na sino mang miyembro ng GFC, maaari nyo rin pong idirekta sa kanila ang inyong mga katanungan. At ngayong araw nga po ng Panginoon ay magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral mula sa serye sa unang liham para sa mga taga-Korinto at isa pong bagong kabanata ang ating haharapin. Sa katunayan, ating pag-aaralan ang kabuuan ng Kabanata 8 at ang ating Pastor Rico Jeronimo ang mamamahala sa paglalantad ng salita ng Diyos sa atin ngayong hapon na ito. Ngunit bago po yun, inaanyahan ko po kayong lahat na tumayo at tayo umawit ng mga himno upang parangalan at tuwalhatiin ang ating Diyos. Hinihikayat po tayo ng aklat ng Efeso, Kabanata 5, mga talatang 19 hanggang 20. At ang sabi, sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sama-sama tayong umawit sa nag-iisa at tunay na Diyos na nagmamay-ari ng lahat. Sabi rin sa mga awit 24, 1-5, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Itinayo niya ang daigdig sa ibabaw ng karagatan. Inilagay ang pundasyon sa mga katubig sa kalaliman. Sa burol ni Yahweh, sinong nararapat umahon? Sa banal niyang templo, sinong dapat pumaroon? Ang taong malinis ang buhay, pati ang isipan, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi sumusumpa sa kasinungalingan. Bibigyan siya ni Yahweh ng pagpapala at kaligtasan. Ipahahayag siya ng Diyos na walang kasalanan. Sabay-sabay nga po nating awitin, sa Ama ang daigdig. Sa Ama ang daigdig, aking naririnig, sang nilikhay umaawit sa aking paligid. Daigdig, aking pananalig, bawat bagay, bawat buhay, inganga niyang tunay. Sa Ama ang daigdig, ibo'y umaawit, ang liwanag ang bulaklak, nagpupuri ang lahat. Kanya ang daigdig, sala ng paligid, sa aki kumakausap, walhati hinahayag. Sa Ama ang daigdig, laging isa-isip, kahit kasama ilaganap, Diyos ang hari ng lahat. Kanya ang daigdig,
Mula sa unang aklat ng 1, Kabanata 4, mga talata 9 hanggang 14. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo'y nagmamahalan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanang isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Alalahanin po natin mga kapatid ang awa at biyaya ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus habang sabay-sabay po nating inaawit ang Here is Love. Here is love, vast as the ocean, loving kindness as the flood. When the Prince of Life, our ransom, shed for us His precious blood. Who His love will not remember, who can cease to sing His praise? He can never be forgotten throughout heaven's eternal days. On the Mount of Crucifixion, fountains open deep and wide, through the floodgates of God's mercy flow the vast and gracious tide. Grace and love like mighty rivers poured incessant from above. Heaven's peace and perfect justice kiss the guilty world in love. Here is love that conquered evil, Christ the firstborn from the grave, that has failed to be found equal to the life of Him who saves. In the valley of our darkness, dawn is everlasting light. Perfect love in glorious radiance has repelled death's hellish night. That same love beyond all measure, mocked and slain by hateful men, lives and reigns in resurrection and can never die again. Here is love for all the ages, radiant Son of heaven He stands, calling home His Father's children, holding forth His wounded hands. Here is love,
vast as the heavens, countless as the stars above, are the souls that He has ransomed, precious daughters, treasured sons. We are called to feast forever on a love beyond our time. Glorious Father, Son, and Spirit, now with man are intertwined. Pinapaalalahanan po tayo ng unang aklat ng Pedro, Kabanata 4, mga talata 8 hanggang 11, na tumuon sa pag-ibig para sa ating kapwa. Talata 8, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Buksan ninyo para sa isa't isa ang inyong mga tahanan at gawin ninyo ito ng hindi mabigat sa loob. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa inyo ng Diyos, upang sa lahat ng bagay, siya'y papurihan sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Sabay-sabay po nating awitin ang Come All Christians, Be Committed. Come, all Christians, be committed to the service of the Lord. Make your lives for Him more fitted. Tune your hearts with one accord. Come into His courts with gladness. Each His sacred vows renew. Turn away from sin and sadness. Be transformed with life anew. Of your time and talents giving, they are gifts from God above, to be used by Christians freely to proclaim His wondrous love. Come again to serve the Savior, tithes and offerings with you bring. In your work with Him find favor, and with joy His praises sing. God's command to love each other is required of everyone, showing mercy to each other mirrors His redeeming Son. In compassion He has given of His love that is divine. On the cross sins were forgiven, joy and peace are fully thine. Come in praise and adoration, all who on Christ's name believe. Worship Him with consecration, grace and love will you receive. For His grace give Him the glory, for the Spirit and the Word, and repeat the gospel story till the world His name has heard.
manatili po tayo nakatayo para sa pagbasa ng banal na salita. Nehemias, Kabanata 5, talata 14 hanggang 18. Sa loob ng 12 taon na naglingkod ako bilang gobernador sa Juda, mula ng ika-20 taon ng paghahari ni Artaxerxes hanggang ika-32 taon, ako ni ang aking mga kamag-anak ay hindi kumain ng pagkaing nauukol sa gobernador. Ang mga naunang gobernador mula sa Juda ay naging pabigat sa mga tao na hinihingan nila ng pagkain at ng alak bukod pa sa 40 pirasong pilak. Maging ang mga katulong nila'y katulong din sa pagpapahirap. Ngunit hindi ko ginawa iyon, sapagkat ako'y may takot sa Diyos. Ginawa ko ang lahat upang muling maitayo ang pader sa tulong ng aking mga tauhan. Hindi ako naghangad ng anumang ari-arian. Ako'y laging nagpapakain ng 150 panauhing Hudyo. Gayon din ang aming mga pinuno bukod sa mga taong dumarating mula sa mga malalapit na bansa. Araw-araw ay nagpapakatay ako ng 1 toro, 6 na matatabang tupa at maraming manok. At tuwing ika-10 araw ay naglalabas ako ng maraming alak. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko pa rin kinuha ang pagkaing nauukol sa gobernador, sapagkat alam kong ang mga tao'y naghihirap. Maaari na po tayong maupo para sa panalangin. Tayo po'y magdasal. Diyos, aming Ama, pinupuri namin kayo dahil kayo po ay mahabagin sa amin. Pinupuri ka namin, Panginoon, dahil tunay na kayo ay mapagpala po sa amin. At pinupuri ka namin, Panginoon, dahil kayo po ang may kapangyarihan sa lahat. Salamat muli sa hapon na ito. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat po ninyo sa amin at probisyon itong nakaraang linggo. Alam namin kung hindi po dahil sa inyong grasya at awa, hindi nga kami makakapunta rito. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat po ninyo sa amin, sa dumaan na lakas ng mga ulan at bagyo. At dahil po dyan, tunay kami ay nagpupuri at nagpapasalamat at kami ay nakakapagsamba. Muli, Panginoon, itinataas namin ang aming pagsamba sa hapon na ito. Tinataas namin lalo-lalo na ang aming mga puso. Naway, Panginoon, ang buong tuon po namin, ang buong atensyon po namin ay nandirito lamang sa pagsamba na ito. Isang tabi po ninyo, Panginoon, kung maaari lamang po namang ang lahat ng mga alalahanin po namin na gumagambala sa mga isipan at puso namin. Ito'y marahil mayroon sa kapatiran na mayroong masamang pakiramdam, datapwat na masama ang pakiramdam, nandito pa rin po. Mayroon sa mga kapatiran na dahil nga masama ang pakiramdam ay hindi na po nakapunta po rito. Gayon din, mayroon sa kapatiran tiyak na nagkakaroon ng mga alalahanin dahil sa kanilang gastusin at dahil dyan, Panginoon, nakakalimutan po namin yung kapayapaan at kagalakan na ibinigay na po ninyo. Kaya't, Panginoon, kami ay dumudulog sa hapon na ito. Naway, kaawaan po ninyo kami na isang tabi po ninyo ang lahat ng ito. Naway, Panginoon, sa aming pagsamba ay tunay na makita namin ang lahat ng mga katotohanan na magagaling lamang sa inyong banal na sa kasulatan. At nang sa gayon, hindi lang ito maiwan sa mga isipan namin, ngunit na tunay na ito ay maisabuhay namin. Muli, Panginoon, aking idinarasal ang kalakasan ko at ang pinaka-importante ang katapatan ko lamang sa banal na salita po ninyo. Itago po ninyo ako sa likod ng krus. Ang lahat ng ito ay dinarasal namin sa ngalan ng inyong anak
Panginoong Jesus. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral sa libro ng unang mga taga-Korinto. Kukunin po natin ngayong hapon na ito ang Kabanata 8, verse 1 up to 13. Ako po ay bumabasa sa salin ng Ang Biblia, 2001. Kung ano man ang mga salin po ninyo, mari po ninyo akong sundan sa mga Biblia nyo o yung dyan po sa harapan po ninyo. Unang mga taga-Korinto, chapter 8, verse 1 up to 13. Ngayon, tungkol sa mga pagkaing inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman. Ang kaalaman ay nagpapalaki ng ulo, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. Kung ang sino man ay nag-aakala na siya'y may nalalamang anuman, hindi pa niya nalalaman ang nararapat niyang malaman. Subalit kung ang sino mang ay nagmamahal sa Diyos, ang taong ito ay kilala niya. Kaya tungkol sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sanlibutan at walang Diyos liban sa iisa. Sapagkat bagaman mayroong mga tinatawag na mga Diyos maging sa langit o sa lupa, gaya ng pagkakaroon ng maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon, ngunit ang ganang atin ay may isang Diyos, ang Ama, na sa Kanya nagmula ang lahat ng mga bagay, at tayo ay para sa Kanya. At may isang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo ay sa pamamagitan niya. Gayunpaman, hindi lahat ng mga tao ay nagtataglay ng kaalamang ito. Subalit ang ilan na hanggang ngayon ay namihasa sa Diyos-Diyosan, ay kumain na parang isang bagay na inihain sa Diyos-Diyosan. At ang kanilang budhi, palibhasay mahina, ay nadudungisan. Subalit ang pagkain ay hindi maglalapit sa atin sa Diyos. Hindi tayo nagkukulang kung tayo'y hindi kumain. At hindi tayo higit na mabuti kung tayo'y kumakain. Subalit mag-ingat kayo. Baka ang kalayaan ninyong ito ay maging katitisuran sa mahihina. Sapagkat kapag nakita ng iba na nakikisalo sa pagkain sa templo ng Diyos-Diyosan, ikaw ay nagtataglay ng kaalaman, hindi kaya sila maganyak na kumain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan. Yamang mahina ang kanilang budhi. Kaya't sa pamamagitan ng inyong kaalaman ay napahamak ang mahina. Ang kapatid na dahil sa kanya'y namatay si Kristo. Kaya't sa pagkakasala laban sa mga kapatid, at sa pagsugat sa kanilang mahinang budhi, ay nagkakasala kayo laban kay Kristo. Kaya, kung ang pagkain ay nakakapagpatisod sa aking kapatid, kailan may hindi ako kakain ng karne, huwag kayong magkapagpatisod sa aking kapatid. Purihin ang salita ng Diyos. Magsiupo po kayong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maulan na hapon. Kami kaninang umaga, umaaraw, ngayon umulan, nagbaha na naman dyan ho sa bandang sukat. Sana naman po hindi kayo, at least yung mga talagang banal, parang sila yan, nagsiswimming yata. Yung church bringing natin, nabahay yata sila, sila Gerald at Ian. Anyway, praise God, nandito pa rin po tayo. At kinakala ko kanina, kailangan na lang Bible study, mga 6 lang Hindi, pero nandito pa rin kayo, no? Anyway, patuloy po tayo sa hapon na ito. Sa ating pagsamba sa hapon na ito, kukunin po natin yung buong kabanata ng chapter 8, verse 1 up to 13. Noong unang hati po ito, binigay ni Pastor Pedro sa amin ay verse 1 up to 6. No? Biglang nag-text si Pastor Pedro, bro, ano sa tingin mo? Ganun lang, yung tanong niya. Siyempre, pagiging masunurin ako. Kunin natin hanggang verse 13. Hindi, tama si Pastor Pedro na buo ang kukunin natin. Kasi ang hirap, pag hinati natin, baka hindi natin makuha ng buong kaisipan yung ating matututunan. Okay. Ba't parang nauubos ang boses ko? May tubig ako. Saglit, ha? Bago po tayo mag-umpisa dun sa ating mga titingnan na talata, meron lang po akong mga ilang katanungan.
bago po tayo nakakilala sa Panginoon, okay, bago tayo na-save, anong mga bagay na gusto nating gawin na talagang kinawiwilihan natin, kinagigiliwan natin? Ano kaya ang mga bagay na ito? Sa mga bagay na gusto nating gawin, no? Ano sa mga iyon ang itinuturing ng mga kasalanan ayon sa banal na kasulatan? At ano iyon sa mga iyon ang hindi itinuturing na kasalanan ayon sa banal na kasulatan? Okay, bago tayo na-save, ano doon sa mga ginagawa natin yung sinful according to Scripture at alin doon yung mga hindi sinful bago tayo na-save? Ngayon, by God's grace, nang nakakakilala na tayo sa Panginoon, sa mga bagay na gusto nating gawin, maliban sa mga malinaw na itinuturing na kasalanan ayon sa banal na kasulatan, ayon sa mga yun sa mga yun na ginagawa natin na hindi kasalanan, na patuloy pa rin natin ginagawa. Ginagawa natin dahil lang nag-e-enjoy tayo gawin. Or ginagawa natin kasi hindi lang nag-e-enjoy, wala, gusto lang natin gawin. O dili kaya, tingin natin, kailangan natin itong gawin. Tanungin natin, paano kaya ito nakaka-apekto sa sarili natin? Yun yung una. Paano kaya nakaka-apekto to? Yung mga ginagawa natin na hindi kasalanan, pero enjoy naman tayo na gawin ito or sinasabi natin kailangan gawin ito. Paano kaya nakaka-apekto to sa sarili natin? Ito ang mas matinding tanong. Sa mga ginagawa natin, paano kaya sa tingin natin ito nakaka-apekto sa ibang mga Kristiyano? How does it affect other Christians? Mayroon ba tayong pagdududa kung tama o mali ang ginagawa po natin? Mga kapatid, pinagmagatan natin sa hapong ito ang ating pagsamba, kalayaang may pananagutan. Kalayaang may pananagutan. Hahatiin po natin sa tatlong bahagi. Yung unang bahagi, verse 1 up to 3, kaalaman at pagmamahal. Ikalawang bahagi, verse 4 up to 6, Diyos-Diyosan at tunay na kaalaman. At yung ikatlong bahagi, kalayaan at pananagutan. Umpisahan na po natin. Kapag tiningnan po nating mabuti ang kabanatang ito, makikita po natin na napaka-importante ng kabanata na ito. Hindi natin sinasabi na yung ibang kabanata hindi importante. Importante naman ho talaga lahat ng nasa loob ng salita ng Diyos. Pero pag tiningnan natin ito hanggang mamayang matapos po na, makikita natin grabe, sobrang importante po nito. At sinasabi natin ito dahil makikita po natin si Apostol Pablo na ipinapaliwanag ang katotohanan ukol saan? Ukol sa kalayaan, kaalaman, at ang ating pagmamahal sa ibang mga Kristiyano. Okay, mabilis lamang po na pagbabalik tanaw. Kung atin pong aalalahanin, ang simbahan ng mga taga-Korinto ay binubuo ng mga Hudyo at mga Hentil na mga tumanggap sa Panginoong Hesukristo. At nung panahong iyon, sa mundo ng mga Greko-Romano, karaniwan na ang ibang mga karne ay isinasakripisyo sa mga Diyos-Diyosan sa mga templo ng mga pagano. Okay? At ang mga karne na kanilang hinahandog sa Diyos-Diyosan ay inaalay para saan? Para malinis, ma-purify yung mga karne. Ganito po kasi ang konteksto noon. Yung mga pagano, naniniwala sila na maging sa mga pagkain nila ay pwede ito sapian ng mga masasama o demonyo, pati pagkain. Okay, kaya ang ginagawa ng mga pagano para malinis, maging banal yung mga kinakain nila ay ano, ito ay kanilang inaalay sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ngayon, hindi lahat ng mga karning yun, sobrang karne, ay inaalay sa mga Diyos-Diyosan, nauubot, nagagamit lahat sa kanilang pagsamba. Yung mga natitira ay binibenta naman po sa pamilihan. At ang matindi dyan, mga kapatid, yung mga karning ganitong klaseng mas mura pag ibinenta sa pamilihan. Kaya yung mga tao noon, madalas yun ang binibili. No? Nababanggitin yung kanina umaga. Mamaya, tanongin nyo na lang ako yung sinabi ni Pastor Pedro kanina. Okay? So, mura yung mga karne. Kaya yung mga tao, talagang nagugustuhan nila, bilihin yung mga ganitong karne na ito.
At ang nangyayari po ay ang ilan sa mga mananampalataya, yung mga totoong Kristiyano, na kumpiyansa sa kanilang pananampalataya at kaalaman, na ang mga Diyos-Diyosan ay walang mga tunay na kapangyarihan, ay naniniwala sila na sila ay may kalayaan na kumain ng ganitong klase ng karne nang walang pag-aalala. Baliwala sa kanila yung mga mature Christians. Gayun pa man, may mga ibang mga Kristiyano, partikular yung may mga background sa paganong pagsamba, na mayroon pa ding pagkabahala na ang ganitong gawain ay makasalanan at nakarurumi. At dahil nga po dito, atin pong nababasa ngayon mula kay Apostol Pablo na nagsasabing ngayon tungkol sa mga pagkaing inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na tayong lahat ay may mga kaalaman. Ang kaalaman ay nagpapalaki ng ulo, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. Mga kapatid, nang ginamit po ito ni Apostol Pablo, ang mga salitang ngayon tungkol sa, ang mga salitang ito ay nagpapahiwatig na muli na naman po siyang tumutugon sa isang partikular na tanong na tinatanong o sinasabi ng mga taga-Korinto. Sinasagot niya yung isa pang katanungan nila. Diba? Itong mga nakaraang linggo, sinagot niya isa-isa yung mga katanungan, yung pagiging single, yung pag-aasawa, di ba? Yun yung mga pinag-uusapan nila. Ngayon, isa na namang pong tanong ito. At ang isyong talakayin ngayon ay ang pagkonsumo ng karne na inialay sa mga Diyos-Diyosan, na nagdudulot ng malaking espiritual na problema para sa mga Kristiyanong taga-Korinto. Kailangan po nating maunawaan na ang problemang ito ay hindi lamang tungkol sa pagpili ng pagkain, hindi po. Kundi ito din po talaga ay tumutukoy sa isang mas malalim na problema. Nakaugnay kung paano mamumuhay ang isang Kristiyano noong panahong iyon, lalo na kung may kinalaman kung paano nila naaapektuhan ang iba pang mga mananampalataya dahil sa mga ginagawa nila. At sinabi nga po ni Apostol Pablo ngayon tungkol sa mga pagkaing inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman. Mula sa talata, binasa po natin, ating nakikita na kinikilala ni Apostol Pablo ang karaniwang nakikita sa mga Kristiyanong taga-Korinto. Ano yung nakikita? Nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman. Ang kaalamang sinasabi po dito mga kapatid, sa kontekstong ito, ay tumutukoy sa katotohanan ng pangunawa na ang mga Diyos-Diyosan ay hindi totoong mga Diyos. At ang pagkaing inaalay sa kanila ay walang espiritual na epekto. Kaya nang sinabi po ito ni Apostol Pablo, malinaw na itinuturo sa kanila ni Apostol Pablo na ang pagkakaroon lamang ng kaalaman ay hindi ang pinaka-importanting layunin. At sinasabi po natin ito dahil atin ding mababasa mula kay Apostol Pablo na nagsimula siyang ipagkumpara sa susunod na talata ang kaalaman at isa pang mahalagang katotohanan. Ano na pong katotohanan ito? Ngayon, ang tungkol sa mga pagkaing inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman. Ang kaalaman ay nagpapalaki ng ulo, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. Mula sa talatang binasa po natin, inihahambing ni Apostol Pablo ang kaalaman at ang katotohanan ng pag-ibig. Yun ang pinaghahambing niya. Nababasa po natin ang mga salitang ang kaalaman ay nagpapalaki ng ulo. Na binibigyang diin po nito ang potensyal ng kaalaman na magresulta ng pagmamataas. At kapag titingnan po natin ang salitang ito sa Grieko, makikita mo natin na nagbibigay din ito ng kahulugan ng mapagmalaki o pagiging mahangin. At nang sinabi po ito, makikita po natin si Apostol Pablo ay tila nagbibigay ng babala sa kanila na ang kaalaman kapag hindi kinontrol ng tama sa pamamagitan ng pag-ibig ay maaaring humantong sa humantong sa kayabangan at pagmamataas. Kaya nga't mga kapatid, tayo dapat ay mag-ingat. Mag-ingat saan? Kasi 'di ba, tayong mga Kristiyano, makakakita tayong mga Kristiyano, talagang bihasa sa salita ng Diyos. Talagang lahat na lang yata ng mga libro na babasa. Ang matindi nun, yung kaalaman na iyon ay nagiging kaalaman na lamang.
hindi na nakikita ito sa mga buhay nila. Sa paanong paraan? Sila ay nagiging mapagmalaki, mapagmataas. Ingat po tayo dito, mga kapatid. Habang kinakausap ko kayo, kinakausap ko talaga ang sarili ko. At sinabi ni Apostol Pablo na ang kalaman ay nagpapalaki ng ulo. Ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. Ngayon, sa kabaliktaran ng kaalamang nagpapalaki ng ulo, sinabi rin ni Apostol Pablo na ang pag-ibig ay nagpapatibay. At ang mga salitang ito ay nagpapahayag ng kahulugan ng magpatibay o magpalakas. At ito po ay nagpapahiwatig na ang pag-ibig, hindi tulad ng hindi biblical na kaalaman, ay may hangarin ng kabutihan ng iba at ninanais ang espiritual na paglago ng ibang mga Kristiyano. Mga kapatid, ang paggamit ni Apostol Pablo ng salitang nagpapatibay ay malinaw na binibigyang diin ang kahalagahan ng pagpapatibay ng Kristiyano at ng iglesia. Kaysa sa pagiging mayabang dahil sa ating kaalaman na walang intensyon na makapagpatibay ng iba. Ang nagiging problema, ang maraming mga Kristiyano na puro kaalaman na lang, ay nagiging mayabang na lang. Wala nang intensyon na makatulong o makapagpatibay ng iba. Kaya nga, mga kapatid, kung sinasabi natin tayo ay mga Kristiyano na, by God's grace, di ba? Sa Grace Fellowship Church, no, by God's grace lamang naman po, sa pulpito at sa mga Bible study natin, ay by God's grace tapat ang pagtuturo. Ang delikado dyan, baka mamaya puro nandirito na lamang po. Hindi bumababa sa puso. Kaya nga't dapat, kung mayroon tayong mga kaalaman, dapat tayo ay may kapumbabaan. We must be humble. Mga kapatid, huwag nating pong kakaligtaan ang sinasabi po dito. Nagpatuloy si Apostol Pablo sa pagsasabing kung ang sino man ay nag-aakala na siya'y may nalalamang anuman, hindi pa niya nalalaman ang nararapat niyang malaman. Mula sa talata ating muna babasa si Apostol Pablo na nagsimula sa isang hypothetical na pahayag. Kung sino man ay nag-aakala na siya'y may nalalamang anuman. Tiyak, ang mga salita pong ito ay tumutukoy sa mga nasa simbahan sa Korinto na sino? Yung mga nagmamayabang sa kanilang kaalaman. Ngayon, ang paggamit ng salitang nag-aakala, sa English, ang ganda ng ginamit dito, imagines. Yung nag-aakala ay nagpapahayag ng kahulugan ng isang mayabang na saloobin na walang batayan. Sa tingin lang nila, alam nila. At sinabi ni Apostol Pablo na kung ang sino man ay nag-aakala na siya'y may nalalamang anuman, hindi pa niya nalalaman ang nararapat niyang malaman. Mga kapatid, ang pahayag na ito mula kay Apostol Pablo ay nagsisilbing pagsaway sa mga sobrang tiwala sa kanilang sarili at kaalaman. Ang mga salitang hindi pa niya nalalaman ang nararapat niyang malaman, ito po ay nagpapahiwatig na may tamang paraan ng pag-alam at kaalaman na malamang hindi pa nakakamit ng ilang mga taga-Korinto. At ang tamang paraan ng pag-alam na ito ay hindi lamang intelektual, kundi may kalapit na mas malalim na mapagkumbabang pangunawa na kinikilala ang sariling mga limitasyon at ang pangangailangan ng pag-ibig at konsiderasyon para sa iba. Muli, ingat po tayo dito mga kapatid. Baka mamaya puro head knowledge na lang tayo at hindi bumababa sa ating puso. Nakalulungkot, marami tayo nakikita, mga tunay na Kristiyano tunay na Kristiyano, sobrang gagaling talaga sa kaalaman. Pero makita mo, ang buhay nila ay parang hindi nagkakaroon ng ebidensya ito. Masyado silang mga mapanghusga, masyado silang mapangmaliit. Kaya nga't mga kapatid, sana hindi po tayo maging ganito. Kailangan po natin suriin ng mabuti ang lalim at kalikasan ng ating inaangking kaalaman at pangunawa. Titingnan natin, ito bang kaalaman natin ay nakakapagpatibay ng iba? Nakakatulong ng iba? O nakakapagmaliit lamang sa kapwa natin? Si Apostol Pablo ay nagpatuloy sa nagsabing verse 3, subalit kung ang sino man ay nagmamahal sa Diyos, ang taong ito ay kilala niya.
Mga kapatid, nang sinabi po ito, parang sinasabi ni Apostol Pablo na ang saloobin ng isang tunay na Kristiyano ay hindi lang ang pagkakaroon ng isang tamang kaalaman, kundi higit sa lahat, isang tunay na pag-ibig para sa Diyos. At sinasabi po ni Apostol Pablo na ang sino man ay nagmamahal sa Diyos, ang taong ito ay kilala niya. Pansinin po nating mabuti ang huling bahagi ng talata. Mula sa paraan ng pagkakasulat po na ito, makikita po natin na ang mga salitang kilala niya, kung titingnan po natin ito sa Greko at Ingles, ang salitang ito ay nagpapahiwatig na ang Diyos ang nag-uumpisa. Ganito po yun, kinilala niya, hindi nakilala. Ito ay inisyatibo ng Diyos. At ang mga salitang ito ay nagpapahiwatig ng isang personal na relasyon kung saan ang pagiging kilala ng Diyos ay nangangahulugan ng isang malalim na relasyon sa pagitan ng Diyos at ng Kristiyano. At ito po, mga kapatid, ang unang dapat nating alam, ang umibig sa Diyos. Ganun po ba tayo? Kilala ba natin talaga ang Panginoong Diyos? Kasi kung sinasabi natin marami tayong alam na theology, marami tayong alam sa Bible, pero hindi ito nakikita sa mga buhay natin, nakakatakot yun. Kasi baka puro nandirito lang, wala dito. Bakit hindi? Kasi hindi siya kilala ni Lord. At pag hindi siya kilala ni Lord, ano ibig sabihin nun? Hindi siya tunay na Kristiyano, hindi siya ligtas na tao. Dahil ang mga tunay na nasa Kanya ay tunay na nakakakilala at nakikita ito sa buhay nila. Kamusta po tayo dito? Kamusta po tayo dito? Sa paanong paraan kaya na yung ating kaalaman ay nakakatulong at nakakapagpatibay ng ibang mga Kristiyano? Sa paanong paraan yung kaalaman natin ay nakakapagpatibay ay nakakatulong sa ibang mga Kristiyano? Ito pa ho. Sa paanong paraan kaya na yung kaalaman natin ay tunay na makikita sa mga buhay natin? That we truly belong to the Lord. Kung paano natin isabuhay yung mga kaalaman na sinasabi natin. Sa paanong paraan? Kaya't ano kaya ang maipagdarasal natin? Upang tayo ay palaging maging mapagkumbaba, na isabuhay ang lahat ng katotohanan at kaalaman natin na ibinigay lamang po sa atin. At kung bakit natin ipigdarasal dapat ito, bakit natin kailangan ipagdasal na tayo ay maging humble, tingnan po ninyo ang susunod na bahagi. Diyos-Diyosan at tunay na kaalaman. Habang tinalakay ni Apostol Pablo ang mga katotohanan tungkol sa kaalaman at pag-ibig, nagpatuloy si Apostol Pablo sa pagsasabing, kaya, tungkol sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan. Walang kabuluhan sa sanlibutan at walang Diyos liban sa iisa. Mula sa talata na babasa po natin mula kay Apostol Pablo na nagsimula sa pamamagitan ng direktang pagtukoy sa issue o yung problema. Ang pagkain inihain o inialay sa mga Diyos-Diyosan. At ang mga salita pong ito ay nagpapahiwatig na si Apostol Pablo ay parang nag-shift mula sa kanyang paunang talakayan tungkol sa kaalaman at pag-ibig patungo sa paksa ng mga pagkaing alay sa mga Diyos-Diyosan. At ito pong mga susunod na tatalakayin ay tutukoy na po sa mga paglilinaw at praktikal niyang mga tagubilin. At sinabi ni Apostol Pablo, nalalaman natin ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sanlibutan. Mula sa talatang ito, makikita po natin na nagsasabi si Apostol Pablo ng isang kaalaman na tiyak nalalaman ng mga Kristiyano ng mga taga-Korinto. Ano yung alam nila? Na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sanlibutan. At ang pahayag po na ito ay nagbibigay diin sa pinaka-basic na katotohanan para sa ating mga Kristiyano. Na ang mga Diyos-Diyosan, mga bagay ng paganong pagsamba, ay walang tunay na kapangyarihan. Ang mga Diyos-Diyosan po ay mga
walang buhay na estatwa, na wala anumang banal na kalikasan at kapangyarihan. Yan po ang mga Diyos-Diyosan. At dahil po dito, malaya po ang mga Kristiyano mula saan? Sa takot o paggalang na ibinibigay ng mga pagano sa mga bagay na ito. Kaya't sinasabi ni Apostol Pablo, at walang Diyos liban sa iisa. Mula sa pahayag na ito, makikita po natin na nagpatuloy si Apostol Pablo sa katotohanan ng monotheismo, monotheism, one God. Sinabi nga po ni Pablo na walang Diyos liban sa iisa. Para kay Apostol Pablo at sa mga unang Kristiyano ng panahong iyon, ang katotohanan ito ay pundasyon. This is foundational. Ito ay nagpapatunay ng eksklusibong pag-iral at kapangyarihan ng nag-iisang Diyos ng mga Kristiyano. At dahil tanging nag-iisa ang tunay na Diyos, na mayroon po tayo, ang mga Diyos-Diyosan at ang mga tinutukoy na Diyos na kanilang kinakatawan ay ganap na walang kapangyarihan at walang kabuluhan. At ang katotohanan ito at kaalaman ay nagpapalaya sa ating mga Kristiyano mula sa anumang pamahiin na takot o pagkakabihag na may kinalaman sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hindi ko po alam kung saan po tayo nanggaling bago tayo naging mga Kristiyano. Hindi ko alam, baka pinanganak kayo, Christian na yung family. Ako po kasi ang pinanggalingan ko, hindi ho eh. Naalala ko noon, dun sa yung mga Diyos-Diyosan ng pinanggalingan ko, ay talagang pag hindi ko nagawa, feeling ko mamalasin ako. Di ba? Pamahiin ang dating. At dahil alam natin na mayroon lamang na iisang Diyos, dahil mayroon tayong kaalaman at katotohanan na yun, nawala na po yung pagkatakot na iyon. Yun po ang sinasabi dito ni Apostol Pablo. Kaya't habang sinasabi ni Apostol Pablo ang lahat ng ito, si Apostol Pablo ay nagpapatuloy din sa pagsasabing, sapagkat bagaman mayroon mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o sa lupa, gaya ng pagkakaroon ng maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Mula sa talatang ito, ating makikita si Apostol Pablo na sinasabi at kinikilala ang pag-iiral ng mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o sa lupa. Pansinin niyo, gumaganon ako. Nung sinabi po ito ni Apostol Pablo, ang mga salitang tinatawag na, so-called sa English, ay nagsasaad na mga Diyos-Diyosan na ito ay kinikilala ng mga tao nung panahong iyon bilang mga Diyos. Naintindihan niyo yun? Yung sinusulatan niya, yung kinakausap niya, yung mga yon, kinikilala ng mga Diyos yun. Diyos, ibig sabihin, hindi tunay na mga Diyos. Pero sila lang yung mga kumikilala. Ngunit si Apostol Pablo ay maingat na nagpapahiwatig na ang kanilang kakulangan ng mga tunay na pagka-Diyos. Hindi totoong mga Diyos yun. Kaya nga sinasabing tinatawag na. Pinapakita ni Apostol Pablo na maingat niyang ipinapahiwatig ang kanilang kakulangan sa tunay na pagka-Diyos. Kaya nga ginamit ang mga salitang tinatawag na, at alam po ninyo, ang pahayag nito mula kay Apostol Pablo, ay pinapakita yung pagkakaroon nilang tinatawag na sistemang polytheistic, maraming Diyos, na nangyayari nung panahon na iyon, na nangingibabaw sa kultura ng Korinto kung saan ang mga Diyos at Panginoon ay pinaniniwala ang naninirahan saan? Sa langit at sa lupa. Kaya't sa paggamit ng mga salitang sa langit o sa lupa, sinasakop ni Apostol Pablo ang buong saklaw ng paganong koleksyon ng mga Diyos. At ang pahayag na ito mula kay Apostol Pablo ay nagsisilbing tugon na kinikilala ni Apostol Pablo ang sitwasyon ng mga Kristiyano noon. Ngunit, hindi niya sinasang-ayunan ang tunay na kanilang pagka-Diyos o kapangyarihan ng mga Diyos-Diyosan na ito. Iniintindi niya lamang sila. Naintindihan natin yon? Naiintindihan niya na yun ang paniniwala niya. Pero, ang sinapakita rin dito ni Apostol Pablo, hindi niya sila sinasang-ayunan. At yun ang konteksto na nangyayari nung panahon ni Apostol Pablo. At kung iisipin po natin itong mabuti, nang sinabi ito ni Apostol Pablo, ang pamamaraang ito ni Apostol Pablo ay tumutulong sa kanya na bumuo ng kredibilidad, na magandang rapor sa kanyang mga mambabasa. Ano ibig sabihin nagkakaroon siya ng magandang kredibilidad at rapor? Dahil nauunawaan niya kung saan sila nanggagaling,
ngunit hindi niya sila sinasang-ayunan sa kanilang pinanggagalingan. Ang nangyayari dahil sa pamarang ito na ginawa ni Apostol Pablo, matapos ilatag ang katotohanan ng kanilang paganong mga Diyos ay hindi tunay na mga Diyos, ito pa ay naging paraan para kay Apostol Pablo para malinaw na maipakita ang importanteng katotohanan na makikita sa susunod na talata. Ano yung ibig sabihin natin po dito? Ang ginawa dito ni Apostol Pablo, kinilala niya yung sitwasyon nila. O marami kayong Diyos-Diyosan, pero hindi mga Diyos yan. Okay? Kinikilala niya. Parang siya, naiintindihan ko pinanggagalingan nyo, pero hindi tama yan. Bakit ko sinasabit dinidiin to? Nakalulungkot, napakaraming mga Kristiyano ngayon, no? Di ba, pagka kinakausap natin, ito mga hindi Kristiyanong kausap natin. Di ba, minsan biling, mga Diyos-Diyosan, bang, babas natin, wow, nakalulungkot, di ba? Kung ano pang ginagawa natin, di ba? Ano nangyayari nun? Yung mga hindi pa Kristiyano, tumataas na kagad yung mga pader. Ayoko kayong pakinggan. Ayoko kayong pakinggan. Kasi wala na, hindi na nila ngayon maiintindihan yung magandang balita, yung gospel. Hindi nila pakikinggan. Kasi una na pumapasok sa isip nila, galit na kagad sa atin. Kasi hindi ganon si Apostol Pablo. Iniintindi niya, ngunit hindi niya sila sinasang-ayunan. Di ba? Tingnan natin ang banal na kasulatan, di ba, sa Juan 3, nang lumapit ang Panginoong Hesukristo kay Nicodemo, nung lumapit si Nicodemo pala sa Panginoong Hesukristo, pinaliwanag ng Panginoong Jesus, you must be born again. Sabi ni Nicodemo, ano ibig sabihin ng na yun? Paliwanag. Sinaman ng Panginoong Jesus, how can I tell you of heavenly things? Where in earthly things hindi mo maintindihan. Anong ginawa ng Panginoong Jesus? Doon pa lang tumigil na siya. Kasi kailangan maintindihan muna ni Nicodemo ang kaligtasan na kailangan niya ng tagapagligtas. Hindi na siya dumiretso pa sa ibang mga sinasabi na dapat sabihin kay Nicodemo. Dapat gayon din po tayo. Ang problema natin mga Kristiyan, dami nating kaalaman. Tara, I'm gospel, dibatingin kita. Anong sa tingin mo dyan? Wala nang mangyayari. Ang kalalabasan nun ay walang katapusang debate. Sa susunod nun, hindi ka na imbitahan sa bahay niya. Sa susunod, ayaw na makipagkita sa'yo. Kasi wala eh. Yun ang sinasabi po na makikita natin katotohanan dito. Kaya nga kailangan mag-ingat tayo sa kaalaman po natin. Makikita po natin sa susunod na talata na sinasabi ni Apostol Pablo, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos, ang Ama, na sa Kanya nagmula ang lahat ng mga bagay. At tayo'y para sa Kanya at may isang Panginoon, si Hesukristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay na ito at tayo ay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang deklarasyong ito mula kay Apostol Pablo ay sentral na doktrina para sa ating mga Kristiyano. Monotheism. Kung paano i-spell, mahirap. Iisang Diyos, monoteismo. At nagbigay din po si Apostol Pablo ng detalye ukol sa ating nag-iisang tunay na Diyos. Anong detalyeng binigay niya? Pinakita niya ang salitang Ama. At ang salita pong ito ay nagbibigay din ng relasyon ng Diyos sa atin. Di ba? Abba, Father, napaka-personal. Sinabi rin po ni Apostol Pablo, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos ang Ama, na sa Kanya nagmula ang lahat ng mga bagay at tayo'y para sa Kanya. Makikita po natin si Apostol Pablo na nagpatuloy sa pagsasalarawan sa Diyos Ama. Nasa Kanya nagmula ang lahat ng mga bagay. At nakatuon naman po ang sinabing ito sa soberanya ng Diyos at kapangyarihan ng paglingka. At sinasabi rin po niya na tayo ay para sa Kanya. Na siya'y tunay na dahilan kung bakit tayo naririto upang mamuhay para sa Diyos at luwalhatiin lamang po siya. Nagpatuloy pa si Apostol Pablo sa pagsasabing at may isang Panginoon, si Hesukristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo ay sa pamamagitan niya. Makikita naman po natin si Apostol Pablo sa bahaging ito ng talata na nag-shift sa Panginoong Hesukristo. Sinabi ni Apostol Pablo na ang Panginoong Hesus bilang isang Panginoon. At ang salitang Panginoon ay may malalim na kahulugan. Ngunit ginamit po ang salitang ito sa lumang tipan katulad ng salitang Yahweh. Yun yung salita ng Panginoon. At sa pagsasabi nga po na titulong ito para sa Panginoong Hesus, malinaw na pinapatunayan ni Apostol Pablo ang pagka-Diyos at otoridad ng Panginoon. Pareho po sila ng Diyos Ama.
Mula kung saan na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo ay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang pahayag po na ito ay nagsasalamin sa naunang pahayag ni Apostol Pablo tungkol sa Diyos Ama, na binibigyan diin ang aktibong papel ng Panginoong Hesukristo sa paglikha. At hindi lamang po yun, ang talata rin ay nagsasabi tayo ay sa pamamagitan niya, na binibigyang diin ang pag-asa ng mga mananampalataya sa Panginoong Hesukristo lamang para sa paglikha at pagtupos. Sigurado ko, naliligaw na kayo. Di ba? Ang tanong, okay, bakit po kaya binigay ni Apostol Pablo ang lahat ng detalye na ito? Pwede nyo na lang yan tingnan sa YouTube o Facebook mamaya. Bakit kaya lahat ng detalye o dun sa mga Biblia, bakit kaya binigyan niya ng importansya ang detalye na to tungkol sa Diyos Ama at Panginoong Jesus? Mga kapatid, nung isinulat po ito ni Apostol Pablo, muli niyang ipinaliwanag na ang Diyos na Ama at ang Panginoong Jesus ay parehong Diyos na nag-iisa. Nag-iisa. Tinutulungan ni Apostol Pablo ang mga Kristiyanong taga-Korinto na maunawaan ang tunay na kalikasan ng Diyos, lalo na dahil sila ay sanay na sumamba sa maraming paganong Diyos-Diyosan nila. Nakuha po ninyo yun? Sanay sila sa maraming Diyos eh. Polytheistic sila eh. Tapos sasabihin ni Pablo, monotheistic ang Christianity. Monotheistic, isang Diyos, ba't may Diyos Ama, Diyos Anak? Pinapaliwanag niya yun sa kanila. Kasi ang pinanggagalingan nila, maraming Diyos-Diyosan. Ganon ho ang ginagawa nila ni Apostol Pablo dito. Ngayon, habang ang Ama at ang Panginoong Hesus ay may magkaibang tungkulin, sila ay nagkakaisa bilang isang Diyos. At ito ay mahalaga upang ipakita na ang ating pagiging Kristiyano ay monotheistic. Hindi tulad ng paniniwala ng mga pagano sa paligid na. At yun ang katotohanan ng iisang tunay na Diyos. Ang tanong, naniniwala po ba tayo dito? Do we truly believe that? By God's grace, kung malinaw ang kaligtasan natin, alam natin ito. Ang tanong, sa paanong paraan kaya tayo katulad ni Apostol Pablo? Na maingat kung paano tayo makitungo sa iba. Christian at non-Christian. Na ang pinanggagalingan ay maraming mga Diyos-Diyosan. Ngunit, hindi natin sila sinasang-ayunan. Ang ginagawa natin ay ipapakita lamang natin sa kanila ang banal na katotohanan. Katulad ng sinasabi natin kanina, kailangan maingat po tayo kapag ibinibigay natin ang kaalaman natin. At ang gagawin natin, ang kaalaman ang gagaling kailangan sa banal na kasulatan. Kasi yun lamang po ang may kapangyarihan. Yung sinasabi kong itong iba, wala kapangyarihan yan eh. Favorite ko yung sinasabi ni Pastor Pedro. The only thing inspired sa lahat ng sinasabi niya ito ay yung salita ng Diyos. Yung sinabi ko, walang kapangyarihan yan. Kaya nga dapat pag umuwi kayo, natandaan ninyo yung verse at yung ibig sabihin ng verse. Kapag natandaan nyo yung kwento ko, walang silbi yun. Wala po. Kaya nga, gaano tayo katulad ni Apostol Pablo sa pamamaraan nito? Muli, ano ang maipagdarasal natin? Upang ang lahat ng katotohanan at kaalaman na alam natin, ay maibibigay natin sa iba ng may buong grasya at pagpapala na may pag-iingat na hindi natin sila, yung mamamaliit. Ingat tayo mga kapatid, kasi minsan, yung mga, whether Christian, non-Christian, Christian or Christian, minsan, nakalulungkot, diba, pag nag-share tayo ng gospel, imbis na maintindihan nila yung gospel, feeling nila, ang lit-lit nila. Di ba, parang, ba't ganun? Parang hina-hina ako. Hindi ganun, mga kapatid. Nagpatuloy si Apostol Pablo, nang inulit ni Apostol Pablo ang katotohanan ito sa ikatlong division, kalayaan at pananagutan. Verse 7, gayunpaman, hindi lahat ng mga tao ay nagtataglay ng kaalamang ito. Subalit ang ilan na hanggang ngayon ay namihasa sa Diyos-Diyosan, ay kumakain na parang isang bagay na inihain sa Diyos-Diyosan. At ang kanilang budhi, palibas ay mahina, ay nadudungisan. Mula sa talatang ito, makikita si Apostol Pablo na nagbigay ng parang reality check. Ito yung nangyayari. Gayunpaman,
Hindi lahat ng mga tao ay nagtataglay ng kaalamang ito. Ito yung realidad ng kanilang kinakaharap. Ang mga salitang ito ay nagsasabi sa atin na hindi lahat ng mga miyembro ng Iglesia ng Corinto ay may pare-parehong antas ng pangunawa tungkol sa tunay na kalikasan ng mga Diyos-Diyosan at sa kalayaan nila sa Panginoong Hesukristo. At tulad ng sinabi natin kanina, ang kaalaman sa kontekstong ito ay tumutukoy sa katotohanan na ang mga Diyos-Diyosan ay wala. Yun ang ibig sabihin ng kaalaman na ito. At may iisang tunay na Diyos, yun ang sinasabi po dito. At dahil po dito, sinasabi ni Apostol Pablo na subalit ang ilan na hanggang sa ngayon ay namihasa sa Diyos-Diyosan, ay kumakain na parang isang bagay na inihain sa Diyos-Diyosan. Mga kapatid, ating makikita naman po ngayon si Apostol Pablo na nilagay ang kanyang tuon sa isang partikular na grupo sa iglesia. Sinong grupo yun? Ang ilan na hanggang ngayon ay namihasa sa Diyos-Diyosan. At ang grupong ito, tiyak, sila po yung mga individual na may background ng paganong pagsamba. At kahit na sila ay mga tunay na Kristiyano na, dahil sa kanilang dating exposure sa paganong pagsamba, sila ay patuloy na nahihirapan sa anumang may kinalalaman sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya kapag kumakain sila ng pagkain na ihinandog sa Diyos-Diyosan, tila ginagawa pa din nila ito na may pakiramdam ng paggalang o takot. Na para bang ang Diyos-Diyosan ay may tunay na kapangyarihan at pagka-Diyos o divinity. At dahil sa natirang impluensya mula sa kanilang paniniwala, ito pa rin ay nakakaapekto sa kanilang mga kilos at konsensya. Kaya nga tampahayag na iniisip pa rin nila na kumakain ng pagkain na parang ibang inihandog sa Diyos-Diyosan. Dahil po dito, sila ay patuloy na naniniwala na ang pagkain ng karne na inihandog sa mga Diyos-Diyosan ay isa pa ding anyo ng pakikilahok sa pagsamba sa Diyos-Diyosan na nagdudulot ng pagkapinsala sa kanilang konsensya. At dahil dito, sabi ni Pablo, ang ilan na hanggang ngayon ay namimihasa sa Diyos-Diyosan ay kumakain na parang isang bagay na inihain sa Diyos-Diyosan at ang kanilang budhi, palibhasa'y mahina, ay nadudungisan. Mga kapatid, dahil sila ay mahina pa, na nangangahulugang kulang pa sila sa lakas o pagiging ganap sa pangunawa sa kalayaan sa pagiging Kristiyano, ang kanilang konsensya, yung budhi nila, ay hindi pa rin lubos na naniniwala sa katotohanan tungkol sa mga Diyos-Diyosan. Na nagre-resulta sa kanilang konsensya ng pakiramdam ng pagkakasala. Nararamdaman nila na sila ay nagkasala na dungisan. Kahit na sa katotohanan, hindi naman ito likas na makasalanan. Kaya't dahil dito, ano sinabi ni Apostol Pablo? Verse 8, subalit ang pagkain ay hindi maglalapit sa atin sa Diyos. Hindi tayo nagkukulang kung tayo'y hindi kumain at hindi tayo higit na mabuti kung tayo'y kumain. Mula sa talata, nakikita po natin si Apostol Pablo nagsasabi, subalit ang pagkain ay hindi maglalapit sa atin sa Diyos. Mga kapatid, nung sinabi po ito ni Apostol Pablo, malinaw na pinapakita ni Pablo na ang pagkain ay walang kapangyarihan na makakaapekto sa ating katayuan sa harapan ng Diyos. At sinabi ito ni Apostol Pablo upang ituwid ang maling akala na ang ilang pagkain ay nakakapagbigay ng pabor sa Diyos. At sa pagsasabi na ang pagkain ay hindi maglalapit o magbibigay sa ating ng mas maayos na katayuan sa harapan ng Diyos, tinutuwid po ni Apostol Pablo ang ideya na ang mga panlabas na ritual o mga pagbabawal sa pagkain ay walang espiritual na halaga. Baka kasi sa mga hindi pa kumain, di ba, hindi kumakain, iisipin nila, yung mga hindi kumain, iisipin nila, hindi sila nagkakasala kasi, dahil hindi sila nagkakasala, mas love sila ni Lord. Iisipin nila. At sa mga kumakain, iisipin naman nila, mas matuwid sila. Bakit? Dahil isinasabuhay nila yung kalayaan nila. Naintindihan natin, let me give you an example. Di ba? Sa dating pinanggalingan na pananampalataya, pag Biyernes mo ba yan, bawal kumain ng ganito. Di ba? Bawal kumain ng ganito. So pag bawal tayo kumain, di ba? Kaya palagi na, alala ko, Biyernes Santo, palaging ulam, bangus. Bangus at munggo. Di ba? Bangus at munggo. Diyan nanay ko, siya nagluluto, no? Bangus at munggo. So, yun ang kinalakihan. Eh, nung masave na by God's grace, Biyernes na, Biyernes Santo, makakakain ba ako
ng ganito. Naintindihan nyo? Yun ang sinasabi dito ni Apostol Pablo. Hindi magpapalapit sa atin sa Diyos kung anong kinakain at hindi natin kinakain. At dahil dito sinabi ni Apostol Pablo, hindi tayo nagkukulang kung tayo hindi kumain at hindi tayo higit na mabuti kung tayo'y kumain. Nababasa po natin dito na higit pang pinapaliwanag ni Apostol Pablo ang kanyang punto. Mula sa kanyang sinabi, binibigyang diin ni Apostol Pablo na ang pag-iwas o pagkonsumo ng pagkain ay wala talagang epekto sa ating espiritual na kondisyon o relasyon sa Diyos. Kahit kumain ka o umiwas ka ng pagkain, wala itong epekto sa ating espiritual na kalusugan o pabor sa Diyos. Mga kapatid, ang tunay na sukatan ng espiritualidad ay hindi matatagpuan kung ano ang kinakain natin o hindi natin kinakain. Iniinom o hindi iniinom. Ginagawa o hindi ginagawa. Kundi makikita ito at mapapatunayan sa ating pagsunod at pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa iba. Kaya nga kung ang pagkain o hindi pagkain ay hindi magpapalapit sa atin sa Diyos, sinabi ni Apostol Pablo na kahit maaari nilang kainin ang kahit anong gusto nilang kainin, kahit ano pwedeng kainin, sabi niya, pakinggan na, subalit mag-ingat kayo. Baka ang kalayaan ninyong ito ay maging katitisuran sa mahihina. Mula sa talata, nakikita po natin ang mga salitang mag-ingat. Sa Greko, ang ibig sabihin nito ay maging mapagmatyag, be watchful. Kailangan maingat tayo. Kaya't nang sinabi ito ni Apostol Pablo, hinihimok ni Pablo ang mga mananampalataya na maging maalam kung paano nila ginagamit ang kanilang kalayaan sa Panginoong Hesukristo. Kailangan mag-ingat. At ang mga salitang baka ang kalayaan ninyong ito ay muling tumutukoy sa kalayaan ng mga mananampalataya noong panahong iyon mula saan? Sa seremonyal na batas at kakayahang kumain ng lahat ng pagkain. Kasama na ang mga inaalay sa mga Diyos-Diyosan nang walang anumang espiritual na epekto. Gayunpaman, nang sinabi po ito ni Apostol Pablo, sinasabi rin po ni Apostol Pablo, subalit mag-ingat kayo, baka ang kalayaan ninyong ito ay maging katitisuran sa mahihina. Mga kapatid, mula sa talata, nakikita po natin ang pangunahing alalahanin ni Apostol Pablo. Ay ang kanilang kalayaan ay hindi magiging sanhi ng pagkakatisod ng mga mahihina. Yung liberty nila hindi makakastumble, yun sa English. Ang salitang pagkakatisod or stumble sa English ay tumutukoy sa anumang bagay na nagiging sanhi ng pagkatisod o paglaglag. Di ba? Pag natisod kayo, nadadapa tayo. Sa espiritual na aspeto, ito ay tumutukoy sa mga aksyon at pag-uugali nating mga Kristiyano na nagiging sanhi ng isang kapatid sa pananampalataya na magkasala o magkaroon ng pagtatalo at gulo sa kanilang konsensya. Ngayon, yung salitang mahihina, tulad ng nabanggit po natin kanina, sila yung mga Kristiyano ang konsensya ay hindi pa ganap na nauunawaan ng kalayaan nila kay Kristo Jesus. At ang mga mananampalatayang ito na mahina, sa kontekstong ito ay yaong mga may nakaraang exposure sa pagsamba sa mga paganong Diyos-Diyos nila, Diyos-Diyosan nila. At dahil sa kanilang nakaraang exposure sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sila po ay patuloy na nababahala sa pagkain ng mga inaalay sa mga Diyos-Diyosan. Dahil dito, kung makikita nila ang mga mas nakakaalam na mananampalataya na kumakain ng ganitong pagkain na inaalay sa mga Diyos-Diyosan, ito ay maaaring maging sanhi ng kanilang pagkakatisod at magdulot sa kanila ng pagkakasala na binabalaan ni Apostol Pablo na huwag nating gagawin. Tingnan nyo yung nakasulat sa libro ng mga taga-Roma, chapter 14, verse 3. Huwag hawakin ang kumakain, ang hindi kumakain. At ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain, sapagkat sila'y tinanggap ng Diyos. Do not judge, yan ang sinasabi dito ni Apostol Pablo. Do not judge, kapag hinusgahan, ano nangyayari? Yung mahihina. Nakita yung malalakas kumakain ng pagkain para sa Diyos. Ano nangyayari? Paano nagiging husga yung mga mahihina? Hinuhusgahan nila yung ibang Kristiyano na kumakain ng ganitong uri ng pagkain. Sasabihin, ba't sila kumakain? Ang bad nila. Ba't sila kumakain ng ganito? Ginudge na nila yung kapwa Kristiyano nila. Masama sila yun. Ang nangyayari ngayon, sabi niya ang Biblia, sabi ni Apostol Pablo, huwag tayong
maghusga. Nagkasala na sila. Kaya nga mga kapatid, kailangan maingat tayo sa pagsasabuhay ng ating Christian freedom, yung ating kalayaan. Kailangan sensitibo tayo, lalo doon sa mga mahihina nating kapatiran. Hindi dapat tayo ang maging dahilan kung bakit sila natitisod. Kaya nga, tanungin natin ang sarili natin, no? Sensitive ba tayo sa ganito? Baka mamaya meron tayo, ganito ang pag-iisip natin, weaker Christian, wala kang problema. Problema mo yun, hindi ko problema yun. Weak ka strong ako. Wow! Kung ganun tayo mag-isip, tingnan nyo yung susunod na sasabihin ng Panginoong Hesus. Sapagkat makikita natin yung unang way na sa stumble, di ba? Yun yung unang paraan, pag ginudge nila yung iba. Tingnan nyo yung ikalawa kung paano sila masastumble. Sapagkat kapag nakita ka ng iba na nakikisalo sa pagkain sa templo ng Diyos-Diyosan, ikaw na nagtataglay ng kaalaman, hindi kaya sila maganyak na kumain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan? Yamang mahina ang kanilang budhi? Nakikita po natin ngayon na inilarawan ni Apostol Pablo ang kalagayan kung saan ito karaniwang nangyayari. Saan nangyayari? Nakikisalo sa pagkain sa templo ng Diyos-Diyosan. Sa mundo ng mga Greco-Romano nung panahon na yun, yung mga templo ay hindi lamang mga lugar ng pagsamba, kundi ang mga pangganong templo na ito ay sentro din ng pakikisalamuha, kung saan ang mga tao ay nagtitipon, magsaya para kumain. Events place, pati yung mga temple nila. Okay? At ang pagkain sa templo ng Diyos-Diyosan ay kasali ang pagkain ng inaalay sa mga Diyos-Diyosan. At sinasabi ni Apostol Pablo na kung mangyari ito, ang mga mahihinang Kristiyano na nakikita ang mga mas malalakas na Kristiyano na kumakain ng pagkain na inaalay sa mga Diyos-Diyosan sa templo, nakikita ng mahihina yung malalakas. Tingnan mo yung problema, yung mahihina nakikita yung malakas. Nasaan yung malakas? Sa paganong templo na, kumakain pa ng paganong pagkain. Di ba? Ano sinasabi? Ikaw na nagtataglay ng kaalaman, hindi kaya sila maganyak na kumain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan? Yamang mahina ang kanilang budhi. Mga kapatid, mula sa ating binabasa, makikita natin na ang pangunahing pag-aalala ni Apostol Pablo ay kung paano naapektuhan ng mga gawain na ganito. Ang isang mas mahina na mananampalataya. Yun ang concern dito ni Apostol Pablo. At kapag sinabi ito ni Apostol Pablo, tila sinasabi niya na dahil sa aksyon ng mga malalakas na Kristiyano, maaaring maghikayat ang mas mahina na mananampalataya na kumain ng pagkain na labag sa kanyang budhi. At dahil po dito, ang mas mahina na Kristiyano ay nagkakaroon ng espiritual na pinsala. Dahil sa guilt at dumi na nararamdaman nila. At ito ang pangalawang paraan kung paano maaaring matisod o madapa ang isang mahinang mananampalataya. Siguro inisip natin, paano nagkakaroon ng gano'n na problema itong mahinang Christian? Magkaroon sila ng defilement, pakiramdam na dumi. Sa totoo lang, nagkakasala sila. Bakit? Ganito po yun. Weaker Christian, di ba? Dapat, by God's grace, sana maintindihan nila yung kalayaan, yung freedom. Freedom from yung mga nakaraan nila. Anong nangyayari? Dahil weak pa yung pananampalataya nila. Ano nangyayari ngayon? Nagdududa sila sa katotohanan at kaalaman na alam nila. And when we doubt God, ano tawag doon? It is called a sin. Kasalanan. Yun ang nangyayari. Either maging mapanghusga yung weaker Christian or nagkakasala na siya dahil nagdududa siya sa pananampalataya niya. Kaya nga't mga kapatid, mag-ingat tayo na maging impluwensya sa iba sa kanilang katisuran o pagkadapa. Dapat hindi tayo nagtitisod ng iba, dapat nagpapatibay tayo ng iba. Malinaw sa atin yung mga kapatid, habang kinakausap ko ang sarili ko. Verse 11, kaya nga sa pamamagitan ng inyong kaalaman ay napahamak ang mahina. Ang kapatid na dahil sa kanya ay namatay si Kristo. Mga kapatid, mula sa talatang ito, makikita po natin na tinutukoy ni Apostol Pablo ang pinagmulan ng problema. At ano yon? Sa pamamagitan ng inyong kaalaman. Tulad ng sinabi po natin kanina, ang salitang kaalaman ay tumutukoy sa pangunawa na ang mga Diyos-Diyosan ay wala.
at ang pagkain na inialay sa kanila ay walang tunay na espiritual na kahulugan. Ngayon, bagamat tama ang kalamang ito, maaari itong magamit ng mali kung hindi isaalang-alang ang kapakanan ng iba. At pansinin po natin ang sunod na sinabi ni Apostol Pablo. Inilarawan ni Apostol Pablo ang epekto ng kanilang mga aksyon na napahamak ang mahina. Yung salitang napahamak, isang malakas na termino po ito na maaaring manghulugan ng nawasak o nasira. Ganong kabigat ang salita na ito. Sa kontekstong ito, tinutukoy nito ang espiritual na pinsala o malubhang epekto sa mananampalataya at sa kanyang budhi ng mga mas mahina na mananampalataya na nagdulot ng internal conflict at spiritual distress. Alam po ninyo kung gaano ito kalubha, kung gaano katindi ang kasalanan na ito. Sinabi ni Apostol Pablo, kaya't sa pamamagitan ng inyong kaalaman ay napahamak ang mahina, ang kapatid, na dahil sa kanya'y namatay si Kristo. Brethren, dito natin makikita ang pagtugon ni Apostol Pablo sa pagiging seryoso ng issue na ito at problema na ito. Sa pamamagitan ng pagpapaalala sa mga may kaalaman ng halaga ng kanilang kapatid na mahina. Ang kapatid na dahil sa kanya'y namatay si Kristo. Mga kapatid, ang bawat Kristiyano kasama ang mga mahihina ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Sapagkat si Kristo ay binigay ang kanyang buhay para sa ating lahat, mahina man o malakas. Ito po ay isang malinaw na paalala sa atin ng espiritual na kapakanan ng mga mahina sa pananampalataya. At ito rin po ay hamon sa may mga kaalaman na laging kumilos ng may pagmamahal at respeto. Kapatid, gamitin ang kaalaman ng may pagmamahal. Pahalagahan po natin dapat ang bawat mananampalataya. Iwasan po natin yung mga gawain o aksyon na makakasakit sa iba. Ang tanong, naiintindihan ba natin yung sinasabing katotohanan po dito? Dahil po dito, ipinagpatuloy ni Apostol Pablo pagsasabing verse 12, kaya't sa pagkakasala laban sa mga kapatid at sa pagsugat sa kanilang mahinang budi, ay nagkakasala kayo laban kay Kristo. Nababasa po natin ngayon yung salitang pagkakasala, sinning sa English. Na alam po natin ay nangangahulugan ng paggawa ng mali laban sa Diyos. Ngunit sa kontekstong ito, nung ginamit po ito ang salitang ito ay tumutukoy sa mga aksyon na nagdudulot ng espiritual na pinsala sa ibang mananampalataya. At nung sinabi po ito ni Apostol Pablo, ipinapakita po niya na ang maling paggamit ng kalayaan sa paraang nakakasama sa ibang mga mananampalataya ay isang kasalanan. At anong kasalanan ang tinutukoy ni Apostol Pablo? At sa pagsugot sa kanilang mahinang budi ay nagkakasala kayo laban kay Kristo. Mga kapatid, ganito kalala ang kasalanan po na ito. Ang pagkakasala laban sa kapwa mananampalataya ay hindi lamang issue sa pagitan ng mananampalataya, hindi po. Kundi isang direktang paglalapastangan mismo sa Panginoong Hesukristo. Binibigyan din po dito ni Pablo na ang pagdulot ng pinsala sa kapwa nananampalataya ay sa ganitong paraan ay katumbas ng pagdulot ng pinsala sa Panginoong Hesukristo. Hindi nakakapagtaka na sinabi ng Panginoong Hesukristo sa libro ng Mateo, ano yung sinabi niya? We are not to stumble, yung mga little ones, yung mga Kristiyano, di ba? Kasi kung matisod natin sila, mas stumble na, ano mas maganda? Talian tayo sa liig natin ng napabigat na bato at ihagis tayo sa gitna ng dagat. Pagka nakastumble tayo ng kapwa Kristiyano. Mga kapatid, nakikita ba natin kung gaano katindi ang kasalanan na ito? Naintindihan po ba natin? Kasi siguro ngayon, di ba? Pero pag uwi natin, dito mag-sink in dapat lahat eh. May maririnig tayo sasabihin ng iba, ay brother Rico, wala naman sa Bible yan, kaya pwede kong gawin ito. Tama, talaga wala sa Bible. Di ba? Maririnig mo yon. Kapwa Christian, wala yan sa Bible, okay yan. Walang problemang ganyan. O yun, wala sa Bible. Pero ito nasa Bible. Pag nakatisod tayo, nakastumble tayo.
That's in the Bible. Di ba? Nakalulungkot, tayo, including me to, napaka-pilosopo natin. Wala sa Bible yan, wala. Show me, show. Pagingin mo sa Bible, hanapin mo from Genesis to Revelation. Wala. Ito nasa Bible. Kaya nga, ano kaya yung mga ginagawa natin? Ano kaya yung mga pinagkakaabalahan natin? Ano kaya yung iniisip na, kailangan kong gawin ito eh? Ano kaya yun na nakakatisod o nakakastumble ng ibang mga Kristiyano? Kaya't matapos sabihin ni Apostol Pablo ang lahat ng ito, sinabi naman po niya, verse 13, kaya kung ang pagkain ay nakakapagpatisod sa aking kapatid, kailanman ay hindi na ako kakain ng karne, upang ako'y huwag makapagpatisod sa aking kapatid. Makikita natin sa talata na ito, sobrang tindi ng deklarasyon ni Apostol Pablo. Kung ang pagkain ay nakakapagpatisod sa aking kapatid. Apostle Paul says that if we stumble or cause a fellow Christian to fall into sin, if this will happen, sabi niya, kailanman ay hindi ako kakain ng karne, upang ako'y huwag makapagpatisod sa aking kapatid. Mula sa talata, si Apostol Pablo ay gumawa ng matinding personal na pangako. Kailanman ay hindi ako kakain ng karne. Alam po niyo yung mga salitang ito ay nagpapahayag ng isang permanente at ganap na pagtalikod. Mga kapatid, handa po si Apostol Pablo na gawanap ng iwasan ang pagkain ng karne. Kung ito ay nangangahulugang pagprotekta sa kanyang kapatid mula sa pagkakatisod. Ang pahayag na ito ay nag-highlight ng lalim ng pangako ni Apostol Pablo para sa kapakanan ng kanyang mga kapwa mananampalataya. At ang kanyang kahandaan isakripiso ang kanyang sariling kahalayaan para sa kanilang kapakinabangan. At ang motibasyon ni Pablo para sa pangako ito ay malinaw. Ano yung sabi niya? Upang ako'y huwag makapagpatisod ng aking kapatid. Niisip ko nga ito, pinag-aaralan ko ito. No? Sabi ko, ano kayang karne ang hindi na kinain dito ni Apostle Paul? Ano kaya? Is it only meat offered to idols? Or all the meat? Kasi ganito ang konteksto ng panahon na yun. More often than not, yung nasa mga pamilihan, palaging meat offered to idols. Palagi. Madalas, ang hirap humanap ng karne. Pero hindi sinasabi. Walang sinabi, di ba? Iisip ko, ano kaya? Bro mo, kalayaan niya yung kumain ng karne. Diba? Sarap, di ba? Mamaya, pag uwi nyo, kain kayong karne, ha? Pero, di ba, pag inisip natin, grabe itong deklarasyon dito ni Apostol Pablo. Sabi ko nga kaninang umaga, ito yung unang recorded na na vegan. Joke lang yun, ha? Baka isipin nyo. Hindi natin alam. Pero yung dahilan ni Apostol Pablo na hindi kumain ng karne, hindi doon mga dahilan ng mga vegan ngayon. Okay, kasi yung mga vegan ngayon, wag na, yung joke. Kasi, di ba, masarap yung vegan longganisa, di ba? Okay, balik na tayo. Overtime na ako. Okay, kasi pinagagaan ko lang, kasi ganun kaseryoso tong utos na ito. Kaya nga mga kapatid, ano yung mga ginagawa natin? Isipin natin, wala akong binibigay na ehemplo ni isa. Kasi bakit? Yun ang galaw ng Espiritu Santo sa atin. Kasi baka pag nagbigay ako ng detal, kanya-kanyang galaw ang Espiritu Santo. Ano kaya yung nakakapagtisod sa kapatiran natin? Yung mga enjoy natin gawin na hindi naman kasalanan. Yung mga pinagkakaabalahan natin na hindi naman kasalanan. Yung iniisip natin na kailangan kong gawin, pero hindi naman kasalanan. Pero ang nangyayari, nakakapag-stumble ng ibang Kristiyano. Minsan maririnig natin, sasabihin natin, Lord, pagbigyan mo naman ako dito. Lord, serve naman ako, nandito ako. Pagbigyan mo na ako, ito na nga lang eh. Alam mo naman, Lord, na kailangan ko ito eh. Hindi naman sin ito, Lord, di ba? O hindi sin. Pero kung nakakapagpastumble, nakakapagtisod, kaya nga, mga kapatid, ano yung katulad tayo kaya ni Apostol Pablo that we are willing to give up and sacrifice these things so that we will not stumble other Christians? Sa paanong paraan kaya natin na binibigyang halaga yung espiritual na kahalagahan ng iba nating kapatiran? Maglaan po tayo ng 1 o 2 minuto para ating pagnilay-nilayan ang lahat ng katotohanan.
sa kanyang liham para sa mga taga-Filipos, Kabanata 2, mga talatang 2 hanggang 8, sinabi sa atin ni Pablo na tumingin kay Kristo at tularan siya. Ang sabi niya, kaya nga yamang mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikisa ng Espiritu Santo at mayroong kagandaang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Mabuklod kayo sa iisang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Mga kapatid, inaanyayahan ko po kayong lahat na magsitayo at tayo ay tumugon sa pamamagitan ng pag-awit sa mga katotohanang ating narinig. At tayo tumingin lamang kay Kristo at sa kanyang halimbawa ng kahinahunan at kababaang loob, habang tayo ay nagsasama-sama ng ating mga tinig sa pag-awit ng Tingnan si Hesukristo. O kaluluwang nahihirapan, walang ilaw sa karinglan, may liwanag sa manunubos, may buhay sa kanyang lubos. Tingnan si Hesukristo, masdan kanyang kagandahan, mapaparampang akit ng mundo sa kanyang kaluwalhatian. Siya'y bumangon sa kamatayan, sa buhay na walang hanggan, at tayo'y kasamang nabuhay, higit pa sa nagtagumpay. Tingnan si Hesukristo, masdan kanyang kagandahan, mapaparampang akit ng mundo sa kanyang kaluwalhatian.
narito pong muli si Doc Rico para sa mga ilang paalala. Ilang paalala lang po sa ating mga gawain sa linggo na ito. Mas malinaw. Kaya may salamin na tumatanda na po ako. Okay, sa darating na Webes, meron po tayong patuloy na Bible study online sa Facebook page po natin sa libro ng Ikalawang Timoteo. Huwag po ninyong kakalimutan po yun, 8:00 po ng gabi. Ang isa pa Bible study na ginagawa natin sa loob ng isang buong linggo na ito ay Golden Ladies. Okay? Mga kababaihan, ito po ay gagawin dito sa GFC Center po natin 1:00 po ng hapon. At ito, importante, meron po tayong baptism class at actual na baptism. Gagawin po ito, paghandaan na po ninyo kung interesado po kayo, sa September 14. September 14, ito ay gagawin sa umaga, 10:00 ng umaga hanggang mga pasado 12:00 po. Okay? Pero kung gusto niyo pong sumama dito, mag-attend at magpabaptize, kailangan po ninyo magparehistro sa likod po sa ating admin. Okay? Tayo po'y magdasal. Diyos aming Ama, pinupuri ka namin dahil tunay kayo ay mapagpala sa amin at mahabagin. Muli, maraming salamat sa araw na ito sa aming pagsamba. Salamat, Panginoon, sa lahat ng katotohanan na nanggagaling lamang sa inyong banal na kasulatan. Alam namin, Panginoon, na sa sarili naming lakas, hindi namin magagawa o maisasabuhay ang lahat na to. Kaya't kami po ay dumudulog sa inyo, nagmamakaawa. Panginoon, tulungan po ninyo kami na maisabuhay ang lahat ng ito. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. At ang lahat ng ito ay dinarasal natin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa inyong lahat. Ingat sa pag-uwi.